ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking kaligtasan, siya. Ang Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Wala siyang takot, ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iningatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya iyon. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin.
habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa Kanya, kundi para makita si Lazaro na Kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak na mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kaniya'y maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang Lunes Santo po ng umaga sa ating lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon na Lunes Santo. Ang Betania ay 2 miles away sa sentro ng Jerusalem. Siguro yung mga 2 miles, mga 3.2 kilometers. Yung basic na bayad sa jeep ay 3 kilometers. Mga 3.2 kilometers. Bakit naroon si Jesus sa Betania ang ating unang tanong? Dahil sa fiesta ng Passover at fiesta ng unleavened bread, kaya si Jesus ay nandoon sa malapit sa Jerusalem na ang bawat Hudyo ay kailangang dumalo sa dalawang pagtitipong ito na gaganapin sa templo. Ang Betania ay place of friendship. Bakit siya place of friendship? Dahil naroon ang magkakapatid na kaibigan ni Jesus. Alam nyo ba na si Jesus, kapag pupunta sa isang lugar, palagi siyang mayroong contact person. Matalino, no? Kasi kung pupunta siya sa isang lugar, kailangan meron siyang tutuluyan. At sa Betania, sa kaniyang pagpunta, yung 3 magkakapatid ang kaniyang mga kaibigan. Maganda nga naman, wala ka nang babayarang bahay. Dahil sa kaibigan ko ito, ako'y kanilang tatanggapin. Lalo na nung binuhay niya si Lazaro, lalong umigting ang kanilang pagkakaibigan. Kaya siguro yung gabing iyon is an evening of laughter and storytelling. Pinaghanda siya ng hapunan. Kaya nga masarap kasama yung mga kaibigang tunay. Tunay yung 3 ito ng pakikipagkaibigan sa kanya. At sa puntong ito, ipinapakita ni Jesus na ang kaniyang kahandaan upang suguin at puntahan ang kaniyang Jerusalem na nakatatak sa kaniyang misyon. Sa pakikipagrelasyon ni Jesus sa 3 magkakapatid, nakabuo ng pakikipagkaibigan. Pero ang totoong meaning ng Betania ay hindi a place of friendship, kung hindi a place or a home of affliction. Ano ba yung affliction sa Tagalog? Paghihirap. Sa araw na ito, hanggang tayo'y makarating sa pangako ng pagkabuhay, inilaan na ni Jesus na ang kaniyang buhay simula ngayong araw ay magiging araw ng paghihirap na naging magaan dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ang ating buhay, Kristiyano,
sa kabila ng paghihirap na ating dinadala, ay gumagaan dahil may mga taong yumayakap at tumatanggap sa atin. Katulad ni Jesus sa presensya ng 3 taong tunay niyang kaibigan. Hindi tayo titingin doon sa ugali ni Judas na kunwari mahal ang mga mahihirap. Ibenta na lang sana yung pabango na itulong pa sa mga mahihirap. Pero sa katotohanan, gusto niyang ibenta kasi nga siya ay magnanakaw. Dahil si Judas ang tagahawak ng kanilang budget. Pero anong sabi ni Jesus? Huwag niyo siyang guluhin. Hayaan ninyo kung ano yung kaya niyang ibigay dahil ito na lamang ang panahong makakasama ninyo ako. Napakaganda, no? Napakagandang karanasan sa presensya ni Jesus. Makakapili tayo kung kanino tayo dapat. Makakapili tayo kung sino ang ating gagayahin. Si Maria ba na nagsakripisyong hugasan ng paa ni Jesus ng pabango at punasan ng kaniyang buhok? O si Judas na laging nagkukunwari sa harapan ng Diyos? Ngayon pong mahal na araw, ngayong mga araw na mahal, sa Lunes na ito, ano ang kaya nating ibigay sa Diyos? Ano ang pinakamahal na bagay na pwede nating ibahagi sa Kanya dahil sa ating pakikipagkaibigan, dahil sa ating pakikiugnay? Sapagkat ang pakikipagkaibigan kay Jesus ay hanggang kamatayan, hanggang pagkabuhay. O tayo ba'y katulad ni Judas? Nagkukunwaring concern sa iba, pero mayroong ibang agenda sa buhay. Yung bang nagmumukhang naglilingkod, nagmumukhang nagmamahal, nagmumukhang kasama, pero sa kabila ng kaniyang isip ay masama ang kaniyang binabalak. Tayo ay nasa harapan ni Jesus ngayon. Saan ka pupwesto? Sa kaniyang paanan. Matuto tayo sa paanan ni Jesus upang maunawaan natin ang mensahe niya simula ngayon hanggang sa kaniyang muling pagkabuhay. Samahan natin si Jesus ngayong Lunes Santo at malalim nating mauunawaan kung ano ang misyon at gusto niyang sabihin sa atin. Ang mga mahal na araw na ito ay paghahanda rin ng ating sarili upang makita natin ang kalwalhatian ng Diyos sa kaduluhan ng ating buhay. Pili po tayo. Si Maria na totoo sa harapan ni Jesus o si Judas na mapagkunwari kahit nakasama si Jesus. Atin pong pag-isipan para magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang mga araw na mahal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kaniyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok na may pagtsatsaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa kaniyang habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kaniyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kaniyang kabutihang loob at lakas. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulod ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Pagsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihot po. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo ng buhay ko. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin.